Matapos mawalan ng buhay ang kanyang ama, isang mahinang munting leon ang ipinatapon mula sa kaharian. Ilang taon siyang namuhay ng mag-isa, hanggang sa lumakas siya ng sapat upang harapin ang bagong hari. Ngayon, babalikan natin ang kwento ng pelikulang The Lion King mula sa 2019. Habang sumisikat ang araw, nalaman ng mga hayop sa buong Africa ang pagsilang ng bagong prinsipe. Bilang paggalang kay Haring Mufasa, nagtungo ang lahat ng hayop sa bato ng hari. Doon, minarkahan ni Rafiki ang noo ng munting si Simba at ipinakilala siya bilang magiging pinuno sa hinaharap. Matapos ang pagdiriwang, yumuko ang lahat ng hayop bilang paggalang sa munting prinsipe, maliban kay Scar. Sa halip na dumalo sa seremonya, nanatili siya sa kanyang lungga habang nangangaso ng isang daga. Habang nilalaro ng malaking pusa ang kanyang nahuling pagkain, dumating si Zazo, ang maharlikang tagapaghatid ng balita, at sinabi na paparating si Mufasa para sa isang mahalagang pagpupulong. Dahil sa pagdating ng ibon, nakatakas ang hinuhuli ni Scar kaya nagpasya siyang kainin na lamang si Zazo. Ngunit napigilan siya ni Mufasa, na dumating sa tamang oras. Naiinis, sinabi ng hari ng kagubatan na hindi niya nakita si Scar sa seremonya at nais sana niyang naroon ang kanyang kapatid. Ngunit nananatiling sama ng loob ni Scar dahil nawala sa kanya ang karapatan sa trono at napunta ito sa kanyang pamangkin. Tinanong ni Mufasa kung nais ba siyang hamanin ni Scar para sa karapatang maging hari, ngunit tumanggi ang nakababatang kapatid. Sinabi nitong wala siyang pag-asang manalo at si Mufasa ang mananatiling hari magpakailanman. Sumagot si Mufasa na mali siya, dahil balang araw ay si Simba ang papalit sa kanya at magiging bagong hari. Kinabukasan, nagising ang munting si Simba at tinawag si Mufasa upang maglibot silang magkasama. Sa halip, dinala siya ng malaking leon sa tuktok ng pinakamataas na bato at ipinakita ang lambak. Sinabi niya na ang lahat ng naaabot ng sikat ng araw ay bahagi ng kanilang kaharian. Namangha si Simba at nagtanong kung siya ba ang namamahala sa lahat ng iyon. Sumagot si Mufasa na balang araw, mapapasailalim din iyon sa pangangalaga ni Simba. Tinanong naman ng anak kung magiging kanya ang lahat ng lupaing iyon, ngunit sinabi ni Mufasa na hindi. Ipinaliwanag niya na ang isang tunay na hari ay hindi nagmamay-ari ng lupain, kundi pinoprotektahan lamang ito. Habang nakatanaw sa lambak, napansin ni Simba ang isang madilim na bahagi at tinanong ang kanyang ama kung ano iyon. Ngunit mahigpit siyang pinagbintangan ni Mufasa na pumunta roon. Sakto namang dumating si Zazo upang ibalita na may mga hyena na namataang nangangaso sa kanilang teritoryo. Kaya iniuwi muna ni Mufasa si Simba bago siya nagtungo upang ipagtanggol ang kanilang lupain. Pagdating sa lugar, nagsimulang maglakad si Simba papunta sa ibang mga batang leon. Habang naglalakad, may isang salagubang na dumaan sa harap niya. Tulad ng isang masiglang kuting, agad niya itong pinaglaruan at umakyat sa mga bato hanggang sa hindi sinasadyang mahulog sa lungga ni Scar. Tuwang-tuwa si Simba at nagsimulang ikwento kung gaano kasaya ang pagiging hari. Sinamantala naman ni Scar ang pagkakataon at tinanong kung nasabi na ba ni Mufasa ang tungkol sa madidilim na lupain. Nang malaman niyang hindi pa, sinabi niya kay Simba na iyon ay isang libingan ng mga elepante at doon nagpupunta ang mga matatandang leon upang patunayan na sila ay malalakas at matatapang. Matapos marinig ang kwento ng kanyang tiyuhin, lalo pang naengganyo si Simba na tuklasin ang lugar. Kaya agad niyang tinawag si Nala upang mamasyal. Ngunit nag-aalala ang mga leon ng bantay na baka mawala ang dalawa, kaya isinama nila si Zazo upang bantayan sila. Habang nasa daan, ikinwento ni Simba kay Nala ang tungkol sa libingan ng mga elepante. Sinabi naman ni Nala na kailangan muna nilang mawala si Zazo. Para iligaw siya, nagsimulang makipaglaro ang dalawang batang leon sa ibon. Tumakbo sila sa pagitan ng mga flamingo at mga zebra upang matakpan ang kanyang paningin. Matapos malampasan ang mga elepante at mga zebra, nagtago ang dalawa sa matataas na damuhan at tuluyang nailigaw si Zazo, na naiwan sa gitna ng ibang mga ibon. Nang luminaw na ang daan, nagpatuloy ang dalawang batang leon sa kanilang paglalakbay. Habang nagbibiroan at nag-aasaran, tumalon si Nala kay Simba at naitulak siya pababa sa gilid ng burol. Tumayo siya sa ibabaw ng magiging hari, habang nakikiusap naman si Simba na tumigil na siya. Naroon pa rin si Nala sa ibabaw ni Simba nang mapansin niyang nakarating na pala sila sa libingan ng mga elepante. Agad niyang iminungkahi na bumalik na sila, dahil napakalayo na nila sa teritoryo ng kaharian. Ngunit dahil sabik sa natuklasan, hindi pinansin ni Simba ang sinabi nito at nagpatuloy sa paglalakad sa gitna ng mga buto ng elepante hanggang sa marating niya ang isang kuweba. Habang
Habang sinusuri nila ang lugar, binalaan siya ni Nala na padilim na at dapat na silang umalis. Ngunit bago pa sila makaalis, isang grupo ng mga hyena ang biglang sumulpot at pinalibutan sila. Mula sa likuran, sinabi ni Shenzi na hindi na siya makapaghintay na lapain ang anak ng hari at dahan daw ang lumapit na tila gutom na gutom. Sa sandaling iyon, dumating si Zazo at nakiusap sa mga hayop na pakawalan ang mga batang leon. Sinabi niyang kapag inatake nila ang mga ito, magsisimula ang digmaan laban kay Mufasa. Ngunit wala itong pakialam kay Shenzi at sinubukan pa rin niyang sugurin ang mga leon. Agad naman siyang hinarangan ni Zazo at sinugatan ang kanyang mukha gamit ang mga kuko nito. Sinamantala ng dalawang batang leon ang pagkakataon at tumakbo papasok sa isang lagusan sa ilalim ng lupa upang makatakas. Ngunit paglabas nila, napunta pa rin sila sa gitna ng mga hyena. Nang wala na silang matakbuhan, biglang dumating si Mufasa at buong bangis na sinalakay ang mga hyena, dahilan upang umatras ang lahat ng mga ito. Pagkatapos, mahigpit na binalaan ng hari ng mga leon ang mga hyena na huwag nang lalapit pa sa kanyang anak. Agad namang sumunod si Shenzi, kaya dinala ni Mufasa ang mga bata pabalik sa kaharian. Nang ligtas na sila, inutusan ng hari si Zazo na ihatid si Nala pauwi at naiwan siyang mag-isa kasama si Simba. Sinabi niya sa anak na nalagay nito sa panganib ang kinabukasan ng buong kaharian. Matapos ang seryosong usapan, nakipaglaro si Mufasa sa kanyang anak upang maibsan ang tensyon. Nang mapagod ang dalawa, humiga sila at minasdan ang mga bituin. Ipinaliwanag ni Mufasa na ang mga dakilang hari ng nakaraan ay nananatili sa kalangitan at patuloy na gumagabay at nagbabantay sa mga kasalukuyang hari. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Scar sa libingan ng mga elepante upang kausapin ang mga hyena. Akala ng ibang mga mandaragit ay si Mufasa iyon na naghahanap ng paghihiganti kaya naghanda sila sa pakikipaglaban. Ngunit nang makilala nila si Scar, sinabi nito na narinig niyang kumakalat na ang taggutom sa madidilim na lupain. Kaya ipinadala niya roon ang dalawang batang leon upang magkaroon sila ng pagkain, ngunit nakabalik pa rin ng buhay ang munting leon. Dahil sa gutom, sinabi ng mga hyena na handa nilang kainin si Simba. Ngunit sinabi ni Scar na mas marami pa siyang maibibigay sa kanila. Nagtaka si Shenzi at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Scar na mapupuno niya ang kanilang mga tiyan habang buhay kung tutulungan nila siyang maging bagong hari. Pagkatapos, sinabi ni Scar na kailangang alisin si Mufasa. Kapag siya na ang naupo sa trono, hindi na muling magugutom ang mga hyena. Kahit na sa tingin nila ay kabaliwan iyon, pumayag sina Shenzi at ang iba pang mga hyena na tulungan si Scar. Kaya isiniwalat niya sa kanila ang kanyang plano upang maagaw ang kaharian. Kinabukasan, isinama ni Scar ang kanyang pamangkin sa isang bangin. Sinabi niya na doon natututong umungal ang mga leon. Ayon sa kanya, iyon lamang ang paraan upang muling makuha ni Simba ang tiwala ng kanyang ama. Dahil naniwala sa kanyang tiyuhin, nagsimulang magsanay ang munting prinsipe. Sinabi naman ni Scar na aalis muna siya at babalik na lamang mamaya upang tingnan ang kanyang pamangkin. Pagkaalis ni Scar, pinagmamasdan ni Simba ang ibang mga hayop at sinubukan niyang anggulan ang isang butiki. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang miyaw. Bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa at nagsimulang tumingin sa paligid. Doon niya napansing may isang malaking kawan ng mga wildebeest na papasok sa bangin, nang hindi niya alam na ang mga hyena ang may kagagawan nito. Agad na nagtago si Simba sa likod ng isang bato at nanginginig na hinintay na lumipas ang panganib. Samantala, sa bato ng hari, dumating si Scar at sinabi kay Mufasa na may nagaganap na pagtakbo ng mga wildebeest sa bangin at naroon si Simba na nangangailangan ng tulong. Walang pag-aalinlangang agad na nagtungo sina Mufasa at Zazo sa lugar. Pagdating nila, nakita nilang nakakapit si Simba sa isang puno upang makaiwas sa rumaragasang mga hayop. Agad na hinabol ni Mufasa ang kanyang anak. Habang bumababa siya, inutusan naman ni Scar si Zazo na tawagin ang mga leones upang maiwan silang dalawa ni Simba. Tumakbo si Mufasa pababa ng bangin at sumugod sa gitna ng nagwawalang mga wildebeest para maililigtas ang anak na nakakapit pa rin sa parehong puno. Ngunit bago pa niya ito maabot, nabangga siya ng isang wildebeest. Nabali ang sanga at kapwa silang nahulog ni Simba. Nang akala ni Simba na wala na silang pag-asa, biglang dumating si Mufasa. Mabilis niyang kinagat si Simba at inilagay ito sa ligtas na bahagi sa ibabaw ng malaking bato. Ngunit muli na namang nabangga si Mufasa ng mga wildebeest at halos matapakan siya ng buong kawan. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nakatakas pa rin ang hari ng savanna mula sa stampede at nagsimulang umakyat sa bangin. Ngunit pagdating niya sa tuktok, biglang lumitaw si Scar. Habang nagmamakaawa si Mufasa na tulungan siya, nanood lamang ang kanyang kapatid. Sa halip, ibinaon ni Scar ang kanyang mga kuko sa katawan ni Mufasa at kinalmat ang kanyang mukha, dahilan upang mahulog siya pabalik sa bangin at tuluyang matapakan ng huling mga wildebeest. Nag-aalala si Simba kaya muli siyang bumaba at hinanap ang kanyang ama. Pagdating niya
sa ibaba, natagpuan niyang wala na itong buhay. Sa sobrang desperasyon, sumigaw siya ng tulong at humiga sa tabi ng katawan ni Mufasa habang naghihintay na dumating ang iba. Maya-maya, lumapit si Scar at tinanong si Simba kung ano ang ginawa nito. Sinisi niya ang batang leon at sinabi na iisipin ng lahat na isa siyang napakasamang kriminal. Dahil sa takot, tinanong ni Simba kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi ni Scar na tumakbo siya ng napakalayo at nangakong hinding-hindi na babalik. Pagkaalis ni Simba, lumabas ang mga hyena sa likod ni Scar. Inutusan niya ang mga ito na patayin ang batang leon. Nang mapansin ni Simba ang mga mandaragit, mabilis siyang tumakbo. Ngunit pagdating sa isang kurbada, nadulas siya at nahulog sa bangin. Gusto pa ring makasiguro ni Shenzi na patay na si Simba kaya inutusan niya ang ibang hyena na bumaba at tingnan ito. Ngunit natakot ang mga ito at inakalang walang makaliligtas sa ganoong pagbagsak. Nagsinungaling sila kay Shenzi at sinabi na kinain na nila ang katawan ng batang leon. Ilang metro sa ibaba, buhay pa pala si Simba. Nakatago siya sa ilalim ng isang puno at naghintay hanggang makaalis ang mga hyena. Nang tuluyan na silang mawala, bumaba siya sa bangin at nagsimulang maglakad ng walang direksyon sa gitna ng disyerto. Samantala, sa Pride Rock, nagbigay si Scar ng talumpati. Nagkunwari siyang nagdadalamati sa pagkamatay ng kanyang kapatid at pamangkin. Sinabi niyang hindi siya umabot sa bangin ng tamang oras upang maililigtas ang dalawa. Gayunpaman, sinabi rin niya na hindi maaaring mawalan ng pinuno ang kanilang kaharian. Kaya idineklara niya ang kanyang sarili bilang bagong hari. Pagkatapos, sinabi niyang napakalaki ng responsibilidad para sa iisang leon lamang, kaya kailangan niya ng tulong upang mapanatiling ligtas ang lahat. Dahil dito, isinama niya ang mga hyena bilang kanyang mga katuwang sa pamumuno. Samantala, sa gitna ng disyerto, ilang araw na naglakad si Simba ng mag-isa. Dahil sa matinding pagod at uhaw, tuluyan na siyang sumuko at humiga na lamang sa mainit na buhangin. Makalipas ang ilang oras, isang grupo ng mga vulture ang lumapit upang kainin si Simba. Ngunit bigla silang inatake ng isang baboy ramon na nagtangkang banggain ang mga ito. Pagkalipad ng mga ibon, lumapit ang mabangis na baboy kay Simba. Napansin naman ng meerkat na nakasakay sa ulo nito na buhay pa ang batang leon, kaya agad niya itong sinilip. Nang makitang gumagalaw pa si Simba, natakot si Timon at mabilis na nagtago sa likod ng isang bato. Ngunit napansin ni Pumbaa na isa pa lamang itong batang leon. Iminungkahi niyang alagaan nila ito dahil kapag lumaki na si Simba, mapoprotektahan sila nito laban sa anumang panganib. Pagkagising ni Simba, nagpakilala sina Pumbaa at Timon. Tinanong nila kung paano siya napadpad sa disyerto, ngunit ayaw ng batang leon na pag-usapan ang nangyari kaya nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Napansin ni Timon na labis ang kalungkutan ni Simba, kaya sinabi niyang hindi na mababago ang nakaraan, ngunit maaari pa niyang baguhin ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos ay itinuro niya ang pilosopiyang Hakuna Matata, isang paraan ng pamumuhay na walang iniisip na problema. Habang natututo si Simba tungkol sa Hakuna Matata, sinamahan niya ang dalawa papunta sa isang napakagandang lambak na may malaking talon. Pagdating nila roon, sinabi ni Simba na nagugutom siya. Ipinaliwanag ni Timon na kailangan na niyang baguhin ang kanyang kinakain at hindi na siya maaaring kumain ng mga hayop tulad ng zebra at antelope. Pagkatapos, ipinakita ni Timon kung paano binubuksan ni Pumbaa ang isang bulok na troso na puno ng iba't ibang insekto. Lumapit silang lahat at nagsimulang kumain. Kahit hindi sanay si Simba sa pagkain ng mga uod at insekto, nagawa rin niya itong kainin. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unti siyang lumaki hanggang sa maging isang malakas at batang leon. Samantala, sa kaharian, isa-isang nilisan ng mga natitirang hayop ang kanilang tahanan dahil sa pamumuno ni Scar, sa pananalakayin ng mga hyena, at sa matinding tagtuyot na sumalanta sa buong lugar. Mula sa Pride Rock, nakita ni Nala ang nangyayari at nais sana niyang gumawa ng paraan. Ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Maya-maya, dumating si Zazu at ibinalita na tuluyan nang nakatakas ang huling grupo ng mga hayop. Ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang subukan siyang kainin ng mga hyena. Pagkaalis niya, dumating si Scar kasama ang iba pang mga mandaragit at sinabi niyang gusto niyang makausap si Robbie. Kahit tutol si Nala, lumapit si Robbie upang kausapin si Scar. Inanyayahan siya ni Scar na samahan siya sa kanilang handaan. Sinabi naman ni Robbie na masyado ng maraming hayop ang kanilang pinapatay, kaya wala nang natitira sa kaharian. Ngunit ipinagmalaki lamang ni Scar na mas pinahusay niya ang kanyang paraan ng pangangaso sa tulong ng kanyang hukbo. Sinabi ni Scar na hindi iyon ang tunay niyang dahilan sa pagpapatawag kay Robbie. Inalok niya itong maging reyna muli. Ipinaliwanag niyang sumusunod ang ibang mga leones kay Robbie at siya ang
ang dahilan kung bakit ayaw siyang tanggapin ng mga ito. Natural na tinanggihan ni Sir Robbie ang alok. Bilang parusa, sinabi ni Scar na simula ngayon ay mauunang kumain ang mga hyena bago ang mga leones, kahit kaunti na lamang ang matitira para sa kanila. Hindi na ito matanggap ni Nala. Kaya nang makatulog ang lahat, nagpasya siyang tumakas sa kaharian upang humanap ng makakatulong sa kanila. Sa ilalim ng dilim, maingat siyang dumaan sa pagitan ng mga bato upang hindi mapansin. Ngunit nagising si Scar at naamoy ang kanyang presensya sa hangin. Naghinala siyang may tumatakas, kaya agad niyang sinundan ang amoy. Halos mahuli na niya si Nala, ngunit dumating si Zazo sa tamang oras at inagaw ang kanyang atensyon. Dahil dito, ligtas na nakatakas si Nala at nakalayo sa kaharian. Samantala, ipinagpatuloy ni Simba ang kanyang bagong buhay kasama sina Timon at Pumbaa. Patuloy siyang namuhay na parang isang maliit na mandaragit at masayang kumakain ng mga anay kasama. Ang dalawa, matapos silang magpakabusog buong araw, humiga sina Simba, Timon, at Pumbaa upang pagmasdan ang mga bituin. Sinabi ni Timon na ang mga iyon ay malalaking alitap-tap lamang. Nang tanungin nila si Simba kung ano ang tingin niya, ibinahagi niya ang sinabi noon ng kanyang ama, na ang mga dakilang hari noon ay nagbabantay pa rin sa mga buhay mula sa kalangitan. Pagkarinig nila sa sinabi ni Simba, nagtawanan sina Timon at Pumbaa. Dahil dito, nalungkot si Simba at lumayo upang mag-isang kumain ng mga insekto. Pagkatapos, humiga si Simba at muling tumingin sa kalangitan. Habang nakahiga siya, may isang hibla ng kanyang balahibo sa leeg ang natanggal at nahulog sa malapit na batis. Sa agos ng tubig, napulot ito ng isang ibon at dinala upang gawing bahagi ng pugad nito. Sa natural na paglalakbay nito, umikot ang hibla ng balahibo sa iba't ibang bahagi ng Africa hanggang sa mapunta ito sa mga kamay ni Rafiki. Pagkakita pa lamang niya rito, agad niyang nakilala na kay Simba ito at napagtanto niyang himalang buhay pa pala ang anak ni Mufasa. Kinabukasan, naglalakad sina Timon, Pumbaa, at ilang iba pang hayop sa kagubatan nang biglang tumalon si Nala mula sa matataas na damo upang hulihin sila. Sa sobrang takot, sinubukan ni Pumbaa na tumakbo palayo habang hinahabol siya ni Nala. Ngunit napakabilis ng leones kaya alam niyang wala siyang pag-asang makatakas. Dahil wala na siyang ibang magawa, dinala niya si Nala diretso sa kinaroroonan ni Simba. Agad na humarang si Simba upang protektahan ang kanyang kaibigan. Dahil hindi nila agad nakilala ang isa't isa, nagsimula silang maglaban. Hanggang sa may tulak si Simba pabagsak sa lupa, katulad ng nangyari noong mga bata pa sila. Doon lamang nakilala ni Simba ang kanyang matalik na kaibigang si Nala. Pareho silang natuwa sa muli nilang pagkikita. Masayang sinabi ni Simba na magugustuhan ni Nala ang lugar na iyon dahil sagana ito sa pagkain. Ngunit binalaan siya ni Nala na si Scar na ang namumuno sa kaharian kasama ang mga hyena, at nakiusap siyang bumalik upang tulungan silang lahat. Gayunpaman, dahil sa matinding pagkakasala sa nangyari noon sa kanyang ama, sinabi ni Simba na iyon na ang kanyang tahanan. Sa halip na sumama kay Nala, ipinasyal na lamang niya ito sa lugar kung saan siya ngayon naninirahan. Nang makita ni Nala ang bagong tahanan ni Simba, namangha siya sa ganda ng lugar. Ngunit sa kabila nito, tinanong niya si Simba kung bakit hindi na ito kailanman bumalik sa kanilang kaharian. Ipinaliwanag ni Nala na halos wasakin na ni Scar ang buong lupain at nakiusap siyang harapin ang kanyang tiyuhin upang iligtas ang kanilang tahanan. Ngunit sinabi ni Simba na wala na siyang magagawa upang baguhin ang nangyari. Dahil dito, sinabi ni Nala na naging makasarili na si Simba at malaking pagkakamali ang paghahanap niya rito. Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Naiwang mag-isa si Simba at naglakad-lakad habang iniisip ang lahat ng sinabi ni Nala. Sa kanyang paglalakad, bigla niyang nakasalubong si Rafiki. Ngunit hindi niya ito nakilala at inakala niyang isa lamang itong karaniwang hayop. Dahil gusto niyang mapag-isa, sinabi ni Simba kay Rafiki na hayaan na lamang siya. Ngunit sumagot ang matandang mandrill na kailangan niyang tulungan si Simba upang mahanap muli ang kanyang tunay na sarili. Inakala ni Simba na baliw lamang ang matandang unggoy kaya nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Ngunit biglang sinabi ni Rafiki na minsan niyang kinarga sa kanyang mga bisig ang anak ni Mufasa. Napahinto si Simba at agad na nagtanong kung kilala nito ang kanyang ama. Sumagot si Rafiki na kilala pa rin niya si Mufasa dahil buhay pa ito. Nagulat si Simba sa kanyang narinig. Sinabi ni Rafiki na dadalhin niya siya kay Mufasa at inutusan siyang sumunod. Puno ng pag-asa, mabilis na sinundan ni Simba si Rafiki hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang ilog. Pagdating nila roon, sinabi ni Rafiki na naghihintay si Mufasa at inutusan si Simba na lumapit sa tubig. Nang tumingin si Simba sa malinaw na refleksyon nito, sinabi ni Rafiki na si Mufasa ay nananatiling buhay sa kanyang kalooban. Sa mismong sandaling iyon, nabuo ang isang napakalakas na bagyo sa kalangitan. Mula sa mga ulap, narinig ni Simba ang tinig ni Mufasa. Sinabi ni Mufasa na panahon na upang gampanan ni Simba ang kanyang papel sa siklo ng buhay at kunin ang kanyang nararapat
nararapat na lugar bilang hari. Bago mawala ang kanyang tinig, sinabi rin ni Mufasa na kailanman ay hindi niya iniwan ang kanyang anak at palagi siyang nasa tabi nito. Ipinaalala rin niya kay Simba na huwag niyang kalilimutan kung sino talaga siya. Labis na naantig si Simba sa mga salita ng kanyang ama. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa kanilang kaharian at agad na hinabol si Nala. Matapos ang ilang oras na pagtakbo sa disyerto, natagpuan ni Simba si Nala at sinabi niyang kailangan na nilang umuwi. Magkasama silang tumakbo hanggang sa makarating sa bangin. Pagdating nila roon, nakita ni Simba ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang kaharian. Naalala niya ang sinabi noon ni Mufasa, na tungkulin niyang protektahan ang lahat ng naaabot ng sikat ng araw. Maya-maya, dumating si Zazo at labis ang kanyang tuwa nang makita niyang buhay pala si Simba. Hindi nagtagal, dumating rin sina Timon at Pumbaa. Sinabi nilang lalaban sila sa tabi ni Simba at nangakong susuportahan siya sa anumang kailangan niya. Sama-sama nilang pinagmasdan ang galaw ng mga hyena. Napagpasyahan ni Simba na kailangan nilang gumamit ng pain dahil wala na silang ibang pagpipilian. Kaya si Timon ang napiling gumanap sa papel na iyon at akitin ang mga hyena palayo. Samantala, mula sa itaas ng isang puno, pinagmamasdan ni Rafiki ang lahat. Kinuha niya ang kanyang matandang tungkod at naghanda rin sa nalalapit na labanan. Sa Pride Rock, muli na namang sinusubukan ni Scar na kumbansihin si Sir Robbie na maging reyna. Ngunit matapang na sinabi ni Sir Robbie na kailanman ay hindi nito mapapantayan si Mufasa. Dahil sa galit, sinugod ni Scar si Sir Robbie at nagsimula itong saktan. Ngunit sa tamang sandali, dumating si Simba at malakas na inutusan si Scar na lumayo sa kanyang ina. Labis ang kasiyahan ni na Sir Robbie at ng iba pang mga leones nang makita nilang buhay at nakabalik na si Simba. Samantala, kitang-kita ang pagkabahala ni Scar, kaya agad niyang isinisi ang lahat sa mga hyena. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, sinabi ni Nala na tapos na ang paghahari ni Scar. Hinikayat niya ang lahat ng mga leones na lumaban sa tabi ni Simba. Gaya ng dati, naging tuso si Scar. Sinabi niyang hindi na kailangang mauwi sa karahasan ang lahat at ayaw niyang maging dahilan ng pagkamatay ng isa na namang miyembro ng kanilang pamilya, katulad ng nangyari kay Simba. Nalito si Simba sa sinabi ni Scar. Nagtaka si Nala at tinanong si Scar kung ano ang ibig nitong sabihin. Ngunit pinilit ni Scar si Simba na aminin na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mufasa. Dahil sa matinding pagkakasala na matagal niyang kinikimkim, inako ni Simba ang sisi sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinamantala ito ni Scar at paulit-ulit siyang ininsulto habang unti-unti siyang itinutulak palapit sa gilid ng Pride Rock. Habang paatras ng paatras si Simba, nadulas siya at halos mahulog. Nakakapit na lamang siya sa gilid ng malaking bato. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kidlat ang tumama sa tuyong damuhan sa ibaba at mabilis na kumalat ang napakalaking apoy sa buong lugar. Habang nakabitin si Simba, sinabi ni Scar na pamilyar sa kanya ang tanawing iyon. Ayon sa kanya, ganoon din ang naging sitwasyon ni Mufasa bago ito namatay. Ikinwento pa ni Scar na nakita niya ang takot sa mga mata ni Mufasa habang nakatingin ito sa kanya, at ganoon ding takot ang nakikita niya ngayon sa mga mata ni Simba. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga paa kay Simba at pabulong na inamin na siya mismo ang pumatay kay Mufasa. Nagalit ng husto si Simba. Agad niyang kinagat ang mukha ni Scar, saka muling umakyat sa ibabaw ng Pride Rock upang harapin ang kanyang tiyuhin. Upang iligtas ang sarili, agad na ibinaling ni Scar ang usapan at pinaratangang gusto siyang patayin ni Simba. Ngunit nagsalita si Sir Robbie. Ipinaalala niyang noon pa man ay sinasabi ni Scar na huli na itong dumating sa bangin. Ngunit ngayon, siya mismo ang umaming nakita niya ang huling tingin ni Mufasa bago ito namatay. Dahil dito, nabunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Wala nang may tago, inutusan ni Scar ang mga hyena na patayin ang lahat. Agad namang pinangunahan ni Nala ang mga leones sa isang matinding paghiganting atake, dahilan upang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga leon at mga hyena. Samantala, sina Timon at Pumbaa ay nagtago sa loob ng isang kuweba. Inakala nilang naligaw na nila ang mga hyena, ngunit bigla na lamang lumitaw ang mga ito sa kanilang likuran. Dahil wala nang ibang magagawa, lumaban si Pumbaa. Nagulat ang mga hyena sa kanyang tapang kaya napaatras ang mga ito. Sa Pride Rock, patuloy ang mabangis na labanan habang lalo pang lumalawak ang apoy. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Shenzi si Nala at sinabi nitong matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon. Ngunit matapang na sumagot si Nala na hindi na siya ang dating batang leon at handa na siyang lumaban. Buong lakas niyang sinalakay si Shenzi. Mula naman sa himpapawid, sumugod si Zazo at inatake ang mga hyena upang gambalain ang mga ito. Ngunit siya mismo ang
naipit at muntik ng mapahamak. Mabuti na lamang at dumating si Rafiki, na walang awang pinaghahampas ang mga hyena gamit ang kanyang tungkod. Sa kabila nito, mas marami pa rin ang mga hyena. Halos matalo na si Nala sa laban kay Shenzi, ngunit nagawa niyang kagatin ang leeg nito at ihagis ito pababa mula sa Pride Rock. Gaya niya, isa-isa ring natalo ng ibang mga leones ang mga hyena. Nang mapagtanto nilang wala na silang pag-asang manalo, nagsimula silang magsitakas. Samantala, habang pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, sinubukan ding tumakas ni Scar. Ngunit hindi siya pinayagan ni Simba at agad siyang hinabol. Naabutan ni Simba si Scar sa tuktok ng Pride Rock kung saan wala na itong matatakbuhan. Nagmakaawa si Scar na patawarin siya. Iginiit niyang ang mga hyena ang pumilit sa kanya na gawin ang lahat. Tinawag pa niya ang mga itong maruruming bangkay na kumakain lamang ng patay at sinabi niyang balak din sana niya silang patayin. Hindi niya alam na narinig pala ng mga hyena ang lahat ng sinabi niya. Dahil hindi naniwala si Simba, sinubukan ni Scar na kaawaan siya. Sa huli, pinagbigyan siya ni Simba at sinabi na umalis na lamang siya sa kaharian at huwag nang babalik, katulad ng ipinagawa ni Scar sa kanya noong bata pa siya. Nagkunwari namang susunod si Scar, ngunit bigla niyang sinipa ang nagbabagang mga baga papunta sa mukha ni Simba. Dahil dito, muling nagharap ang dalawa sa isang matinding labanan. You can't win, Scar! This is my kingdom! Sa huli, nahulog si Scar mula sa tuktok ng Pride Rock katulad ng nangyari noon kay Mufasa. Bagaman nakaligtas siya sa pagbagsak, nadatnan naman siya ng mga hyena na buhay pa. Muli niyang sinubukang linlangin ang mga ito, ngunit narinig na nila ang lahat ng kanyang sinabi. Kaya hindi na sila nagdalawang isip na salakayin si Scar at tuluyan siyang nilapa habang buhay pa. Makalipas ang ilang sandali, bumuhos ang malakas na ulan at tuluyang naapula ang apoy sa buong kaharian. Nang tuluyan ng hamupa ang kaguluhan, lumapit si Rafiki kay Simba at kinoronahan siya bilang bagong hari ng mga leon. Sa pamumuno ni Simba, muling umunlad at sumigla ang buong kaharian, katuparan ng pangarap at kagustuhan ni Mufasa. Ano ang masasabi ninyo sa pelikulang ito? Ibahagi ninyo ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Natrel Arellano, Nick Trupa Explore, Princess Fediego, Kahel Chua Jr., Rose Tulip, Rafi Desen, Cedric Perlawan from Bandukan Bakawa Council, Gab Gab from Bacolod, Joshua Dave Lapus from Kisolan Sumilaw, Renan Kang Serias from Mandog Davao City, Rogelio Pencil from Barangay Dangkol Balanga Bataan, at Rafi Tejero from Tandag City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.